Unang-una po, mukhang magpahanggang ngayon, pagamat napapanood tayo sa big screen dito, ay hindi pa rin tayo napapanood ng live. Ako po, si Isko Moreno, tubong tondo, tunay na Manileño, Batang Maynila, maglilingkod ng tapat sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskoyans na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel kay Boss Y. Ganun din po sa mga kababayan natin na Iskoyans, diba? Nasa ibang bansa, OFW, sa Visayas din at sa Mindanao na patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Boss Y, Yorme Isko Moreno. Right? Mabuhay po kayo. Dalangin kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po. So, yun na nga guys. JTV Villanueva hindi nagpasindak sa 25 billion na annual budget. So, yun guys, diba? Naalala nyo kahapon lang, binlag natin na itong si JTV nanindigan pero pinag-initan, diba? Pinagtulungan para hindi makaporma. Pero subalit, ganun mo na nangyari guys, hindi pa rin siya nagpatinag. So, pinag-uusapan pala nito guys, sabi ko na nga ba di ba? Yung annual budget na 25 billion. Di ba? Kapon, wala pa tayong masyadong informasyon. So, nangyari pala dyan guys, ayon sa mga ibang counselor dyan, lalo na itong si JB Hison, yung 21 billion daw na gustong palusutin ng majority leader, di ba? O yung kanilang mga kalaban na Team Lacuna ay limit lang daw pala. Limitado ang kanilang debate. Hindi walang masyadong usapin. Kulang yung impormasyon, di ba? Parang may tinatago talaga guys, di ba? At tinanggal pa yung live habang sila'y nagdidiskusyon, siyempre para hindi makita ng taong bayan. Diba? At hindi dumaan sa committee. So, galing, diba? Kaya pala, no? Kaya pala ginagawa nila, guys. Ayaw nilang papagsalitain itong mga minority. Dahil nga baka maukat. Diba? Kung ano nga bang nasa loob ng 25 billion. Kung tutusin, guys, napakalaking pera, di ba? Kaya nga sabi ni JTV Villanueva, mamaya guys, papakita natin yung video. Hindi naman porket hindi kami sumasang-ayon, ayaw na namin sa budget. Kasi nga, budget yan, di ba? Kailangan ng taong bayan yan ng Manileño. Yung mga serbisyo niyan, pwedeng sa health, di ba? Education, sa ayuda, sa mga senior, at kung ano-ano pa. Siyempre, ang sinasabi dito ni JTV, kailangan busisihin muna, di ba? Yan ang mga sinasabi ng minority. Hindi pwedeng palusutin na lang nang walang kaalam-alam, lalo na sabi ni JB Hison, ay kukunti lang ang yung debate at limit lang, di ba? Ang informasyon. So, malamang parang may tinatago pag ganun, di ba? Kaya believe talaga tayo kay JTV guys, yan, sila JB Hison. Talagang ayaw pasindak. Kaya dito sa video na to, magpapaliwanag siya kung bakit ayaw nilang ipasa basta-basta. Kasi nga naman guys, may pakialam po tayo dito. Parang ngayon nangyayari sa Senado at sa Kongreso. 'Di ba? Budget hearing ngayon sila, guys. Pinag-uusapan, 'di ba? Yung budget, 'di ba? Kaya BP Sara sa mga ibang ahensya pa ng gobyerno na tama naman yung ginagawang hearing na dapat, 'di ba? Lahat guys, hindi lang kay BP Sara. Dapat lahat ng agency ng gobyerno ay busisihin. 'Di ba? I-check mabuti, tama ba o baka kulang naman yung binigay sa budget, halimbawa sa health, di ba? Baka naman kulang sa education. Bubusisihin nila kasi lahat tayo may pakialam dito, lahat tayo may ambag dito. Lahat tayo mga Pilipino, di ba? Local man yan o national budget, tayo po ang nagpopondo niyan.
galing sa pera natin yan. Kaya kung ikaw ay isang nagmumotor, nagpagas ka, di ba? May tax yan. Kumain ka sa Jollibee, may tax yan, di ba guys? Yung mga grocery at kung ano pang binibili natin. Diyan po nagagaling ang ating pondo. Kaya dapat, tama lang si JTV, ay busisihin mabuti. Di ba? Ang budget, wag basta-basta palulusutin. Baka may hindi tama dyan o irregularity, di ba? At yan ang nagiging cause ng corruption. So, talagang bili po tayo kay Boss JTV. Napakaswerte ng Maynila kung lahat ganyan ang may hahalal natin konsehal. Yung may pakialam, di ba? Hindi basta nagpapadala kahit minority lang naninindigan para sa tama, di ba guys? At para sa kapakinabangan ng Manileño. Right guys, nandito na po ang kanyang video kung saan nagpaliwanag siya. Diba? At hindi siya nagpasinda. Alright? So hanggang dito naman po, Manila. God bless. Unang-una po, mukhang magpahanggang ngayon, bagamat napapanood tayo sa big screen dito, ay hindi pa rin tayo napapanood ng live. Naka-record po, i-yan natin, Ngayon po, naka-live na po ito. nagkaroon lang po ng technical problem dito. Mamaya, pero naka-recorded po yan. Opo. Sana ho, mapakita ito. Kasi ho, baka ho, alam niyo naman ang social media. Ini-edit at baka sa malamang gamitin itong mga nagaganap dito para ipamukha sa mga taga-Maynila na itong mga nagsasalita ito ay hinaharang, tumututol sa isinasagawang maling pag-aaproba ng ating annual budget. I would like to make it on record, Your Honor, at sa mga nasa taas, kung may nagbibideo dyan, kuhaan niyo ako ng video. Just in case, may lumabas na naman at ang mga salita ko nung nauna, yun ang gagamitin na hinaharap ko. I-focus ninyo ako. Sa inyo ako haharap. Hindi po namin hinaharap ang budget at mamaya po sa botohan, kung kami ay hindi nagtaas ng kamay, hindi po yun nangangahulugan na kami ay hindi sumasang-ayon sa pag-aproba ng budget. Ang hindi namin pagtaas ng kamay ay dahil sa maling ginagawang proseso ng pag-aproba ng budget, sa pagdidinay sa amin ng pagkakataon na usisain at laliman ang pag-assess sa mga ipinapasang budget ngayon. Doon po kami hindi magtataas ng kamay mamaya para malinaw po. Dahil panigurado, pagkatapos ito, kakalat na ito, ang mga konsihal na nakalyado kay Isko Moreno, hinaharang ang budget. Kanina po, lumapit po ako sa inyo, kaya ako po sinasabing dapat usisain mabuti o usapin sapagkat ang isa sana sa itatanong ko. Sapagkat may mga nakakausap ako, mga hospital personnel na sinasabi sa akin, kulang kami ng gamot, kulang kami ng mga oxygen, kulang kami ng ganito, ng laboratory, etc. etc. Gusto ko sana malaman kung sino ang nagpapanukala at nagmamadaling ipasa ito ngayong hapon na ito, magkano ang dating budget ng ospital na yon at magkano ngayon. Baka kulang ang na-appropriate na budget, hindi po ito mauuwi sa sinasabing para sa tao. Yung pong lagi natin naririnig na kung ayaw daw namin mataasan ang allowance sa mga senior citizen at ayaw namin dagdagan ang kung ano namang gamot, mga kailangan ng bawat departamento, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Gusto namin maisaayos ang ating lungsod, kaya kami mag-uusisa. Kaya, Ginong Tagapangulo, nakakapagod na rin po talaga ito. Hahayaan na lang namin ang taong bayan, hahayaan na lang namin ang mga nakapanood at makakapanood pa ng ginawa natin ngayong hapon na ito para humusga kung sino ang
ang tama, sino ang mali. At laging ipinapaulit-ulit sa akin ng isa nating kasamahan, opinion mo yan, JTV, hindi ka laging tama. Tama naman. Pero ganun din siya. At hindi pa pwedeng siya lang ang laging magsasabing, gusto ko na ho ma-aproba nito sapagkat sa tao ba. Hindi ho siya lang. Lahat kami dito, lahat tayo dito, pati po ating presiding officer, gusto nating maging maganda ang gagawin nating paggamit ng ating pondo para sa mga batang Maynila. Kaya paintulutan po ninyo, mamaya kung magpuputuhan, uulitin ko po ulit, baka ho, o hindi na naman, pakisum nyo ko, kung hindi po kami boboto, mamaya, hindi po yun pagharang sa budget. Ang hindi namin pagboto ay para tutulan ang maling sistema at proseso ginawa ngayong hapon. Maraming salamat. Maraming salamat. Let's take